Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nilulunod na rin ang patong-patong na hamon kahit ang mga nakaligtas sa bagyong Tino. Una, ang pagluluksa para sa mga nasawi na hindi nabababa sa 114 ayon sa NDRRMC. Ang ibang namatayan, isinasabay pa ang paghahanap sa iba nilang kaanak, gayon din ang pagtawid sa sariling pangangailangan tulad ng pagkain at maiinom. At mga kapuso, dito nga po sa Liloan, Cebu, kalunos-lunos ang nakita kong epekto ng bagyo, kabilang ang pag-apaw ng isang ilog. Sa gitna nito, walang pagod ang pagsuyod sa putik at debris ng mga nagkakasanang search and retrieval operations. Narito ang aking report. Kaliwat kanang nabawal na puno ang sumalubong sa amin ng puntahan ang Barangay Kotkot sa Liloan, Cebu. Pero lalong kalunos-lunos kung paanong pinatagilid, pinataob at pinagpatong-patong pa ng rumagasang baha rito ang mga sasakyan. Ang iba, sumampa na sa bakod. Maraming bahay ang nawasak. Ang mitya ng hindi inaasahang pagragasan ng tubig, ang pag-apaw ng Kotkot River na sumira pa sa dike. Dito sa Maturan Funeraria, inabutan namin si Criza. Survivor siya, pero inulila naman ng mister at ng 3 anak na edad 1, 3 at 8, gayon din ng ama't pamangkin. Lakat sila nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong Tino. Hindi may paliwanag. Nung nagising kami, paalang ang baha. Walang minuto, umabot siya dito. Umakyat kami sa bubong. Tapos kumulaps yung building sa tabi namin. Tumama sa bahay na inakyatan namin, collapse din kami. Nadamay kami. Tangay kami lahat. Nung na-rescue na kami, may nagsabi na may mga nakita doon. Nakita dito. Pumunta kami, naghanap. Sabay sa pagluksa ang pag-aalala pa para sa ina. Tiyahin at 2 pamangkin na hindi pa rin nakahanap. Kaya nagsusumamo si Criza sa mga otoridad. Sana matulungan. Hindi namin pa alam paano magsimula. Wala ng bahay. Wala lahat. Wala pamilya. Sana mahanap ang mama, pap, mga pinsan ko. Sana may magpadala ng crane para mahukay. Kasi ngayon, mga tao lang talaga naghahanap, ma'am. Manual lang talaga, pero lahat, may marami pang natabunan. Wala namang oras na inaksaya ang mga otoridad. Katunayan, inabutan namin ng ilang tauhan ng Philippine Air Force na masinsin pero maingat na ginagalugad ang bahagi ng barangay para sa search and retrieval. Kasama po natin ngayon ang mga taga-Philippine Air Force. Ipe-penetrate nila itong subdivision na ito sa Liloan sa pagbabakasakali na meron pang pwedeng mailigtas, maisalba mula ho sa area na lubos na naapektuhan ng biglaang pagtaas ng tubig. Sinuyod namin ang nasalantang subdivision. Ganito po ang itsura ng mga kalsada sa loob ng subdivision na ito. Saan ka man lumingon, kung hindi putik, mga sasakyang sumalansan at nagkapatong-patong. Dahil na lamang ko dito. Hindi basta ma-penetrate dahil clear yung kalsada. Sa isa pang subdivision sa Liloan, pinalikan naman ng pamilya Borses ang alaga nilang aso na naiwan sa bubong sa kasagsagan ng bagyo. Nakatali dyan sa yung tubig, nandito na. Mga kapuso, bukod sa kuryente, tubig, pagkain at damit, isa po sa mga ipinapanawagan pa ng mga residente ng subdivision na ito sa Liloan, Cebu. Ang sanay makapasok na ang ayuda. Pero meron hong problema dahil nakabara pa rin ang mga bihikulo sa papasukan ng mga sasakyang may dala ng tulong. Kaya isa ko sa mga gusto nilang mangyari rin sana,
ang maagang at mas mabilis na responde ng mga tow companies para maklear na ang kalsada papasok sa sentro ng residential area. At paano nga bang magsisimula kung halos wala kang naisalba sa baha? Tanong din yan sa Talisay, Cebu, kung saan pati sa tinutuluyang gymnasium ay walang mahigaan dahil sa putik na iniwan ng baha. Ang kanilang apela, alamin natin mula kay Susan Enriquez na nakatutok din live mula sa Talisay City, Cebu. Susan. Emil, matapos masalanta ng bagyong Tino, panibagong pagsubok ang kinakaharap ng mga residente dito sa Barangay Dumlog, Talisay City dahil hindi nila alam kung paano at kailan sila magsisimula matapos ang dinanas nila dahil dito sa bagyong Tino. Narito po ang aking report. Mistulang binura sa mapa ang mga kabahayan sa Barangay Dumlog dito sa Talisay, Cebu matapos tumama ang bagyong Tino nitong Martes. Halos walang natirang istruktura sa lugar na ito na nasa ilalim ng Dumlog Bridge. May mangilang-ngilang nakatayo pero di na rin pakikinabangan. Sabi ng mga residente, binabaha naman sila noon pero hanggang ikalawang palapag lang. Pero ang bahang dulot ng bagyong Tino ay umabot sa bubong. Mistulang binayo at inanod ang mga bahay at istruktura. At dahil di nila inaasahan ang pinsalang dala ng bagyong Tino, halos wala silang naisalba. Kaya hindi nila alam kung saan at paano magsisimula. Sa ngayon, putik, burak, basura at mga debris ang naiwang bakas ng bagyong Tino. Ang mga apektadong residente, pansamantalang tumutuloy sa gymnasium ng Barangay Hall at health center ng Barangay Dumlog. Pero hindi na rin sila halos makakatulog dahil putik na putik ito. Yung iba, naglagay na lang ng kanilang mahihigaan doon sa mga bleacher. May mga tent na ipinamahagi pero hindi na rin nila magamit dahil binaharin ang pagpupwestuhan nito. Naghihintay rin sila ng ibang tulong gaya ng pagkain at iba pang pangangailangan. At ngayon kasama natin isa sa mga residente dito, si Wilfredo Atis, at walang natira sa bahay nila. Ngayon nakita ko talagang bakante na ito, talagang parang kayong burado sa mapa. Anong plano nyo ngayon, Wilfredo? Magtayo ng bahay kubo, pansamantala. Pansamantala? Oo, tapos? Para meron kaming matulugan. So yan po yung ilan sa mga dilema ng mga kababayan natin dito kung paano sila babalik sa kanilang normal na pamumuhay matapos na mawala ang kanilang mga ari-arian. Mula rito sa Barangay Dumlog, Talisay City, Cebu, ako si Susan Enriquez, nakatutok 24 oras. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Susan Enriquez. At sa gitna ng paghingi ng saklolo ng iba't ibang lokal na pamahalaan, ay dineklara na rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang State of National Calamity. Pinaimbestigahan niya rin ang mga pag-abuso sa kalikasan na posibleng nakapagpalala ng baha. Nakatutok si Ivan Mayrina. Habang tuloy ang relief operation sa Visayas kasunod na matinding pinsalang iniwan ng bagyong Tino, pinaghahandaan na rin ang pagtama ng bagyong Uwan na inaasahan magpaparamdam ngayong weekend at tatama sa Hilaga at Gitnang Luzon. Kapag nagkataon, aabot sa mahigit 10 rehiyon ng bansa ang mapipinsala ng dalawang magkasunod na bagyo. There was a proposal from the NDRMC which I approved that we will declare a national calamity. Sa situation briefing kaninang umaga, ipinag-utosan ng Pangulo ang mabilis sa aksyon at pagtiyak sa koordinasyon ng mga LGU bilang first responders at ng national government. At dahil may state of calamity, mas mabilis ang pag-release ng pondo para sa mas mabilis na tugon sa pangangailangan ng mga sinalanta. Papabilis ang ating procurement so that we don't have to go to the usual bureaucratic procedures and we can immediately provide assistance to the victims of the storms. Kasabay niya naglabas ang Pangulo ng 760 million pesos mula sa kanyang opisina para sa halos 40 lokal na pamahalaan na apektado ng bagyo. Pinakamalaki ang matatanggap ng Cebu, Capiz, Surigao del Norte, Iloilo, Bohol at Negros Occidental na tig 50 million pesos. Tig 40, 30, 20, 10 at 5 million naman sa iba. Maliban sa pagpapaimbestiga sa mga palpak na flood control project sa Cebu na ginasusan ng bilyong-bilyong piso, pinatitignan din ng Malacanang sa DNR ang mga nakalbong bulubundukin, ang pagkukwari at ang pagtatayo ng ilang mga residential area na maaaring nakapagpalala sa mga pagbaha. May kinalaman ang mga pagpapabaya ng mga tao at ang pang-aabuso
sa ating natural resources o sa ating kalikasan. So talagang po magkakaroon din po ng investigasyon dito. Nagalok na rin ng tulong sa recovery efforts sa mga lugar na silalanta ang mga bansang Australia, Canada at Amerika. Nilinaw naman ng palasyo na hindi humingi ng tulong pinansyal ang Pilipinas sa ibang bansa at siniguro may sapat na pondo mga ahensya ng pamahalaan para tumugon sa ating mga pangangailangan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Sinampahan ng reklamong tax evasion ng BIR ang mga dating DPWH engineer, sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ang kabuuang sinisingil sa kanila ng BIR, mahigit 1.5 bilyong piso. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Magagarang sasakyan, pagsusugal ng milyon-milyon sa kasino, mamahaling mga ari-arian. Ilan lamang yan sa naging basihan ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa kanilang pagsasampa ng criminal complaint laban sa mga dating DPWH engineers na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Kabuang 1.6 billion pesos ang sinisingil ng BIR matapos silipin ang kanilang financial transactions, property, business interest at iba pa. Nasa 900 million ang sinisingil nila kay Alcantara, halos 600 million pesos kay Hernandez at mahigit 180 million kay Mendoza. Para ito sa taong 2020 to 2024 ayon sa BIR. Ang titingnan lang talaga natin kung tugma ba ang mga revenues sa mga ginagastos at mga ari-arian nila at kung hindi nagbayad ng tamang buwis ay yan ang hahabulin natin. Bukod sa kailangang bayaran ng tatlo ang kanilang tax liabilities, nahaharap sila sa reklamong tax evasion at iba pang paglabag sa National Internal Revenue Code of 1997 na may parusang kulong na pwedeng umabot sa 10 taon. Nauna nang nasampahan ng reklamo sa DOJ ang mag-asawang Sara at Curly Discaya na sinisingil naman ng BIR ng tax liability na mahigit 7 billion pesos. Ayon sa BIR, patuloy ang kanilang investigasyon sa mga opisyal ng DPWH, government contractors at mga mambabatas. Iniimbestigahan din ang mga contractors na nag-donate sa kampanya ng mga kandidato at mga kandidatong tumanggap ng donasyon. Humingi na nga raw sila ng kopya ng mga SOSE o Statement of Contributions and Expenditures sa COMELEC. Tinitingnan din natin yung capacity rin nung nag-donate, whether or not bayad yung mga buwis niyan at kung may capacity yung nag-donate. Ang lahat ng kandidato, pag kumandidato yan, kinakailangan nilang i-report yan din sa BIR kung ano-ano ang mga tinanggap nila at kung magkano ang ginastos nila. Kung may natira yan, ay kinakailangan nilang magbayad din ng buwis doon sa natirang income. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Sinabi ng abogado ni na dating DPWH engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza na hindi pa nila natatanggap ang kopya ng reklamo. Pag-aaralan daw nila ito at tiniyak na tutugon. Kabuuang 1.6 billion pesos ang sinisingil ng BIR kina Hernandez, Mendoza at Henry Alcantara matapos silipin ang kanilang financial transaction, property, mga business interest at iba pa. Walang habas na nagpaputok ng baril ang isang lalaki sa Taguig. Depensa niya nang maaresto, naglabas lang umano siya ng galit. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Halos magmakaawa na ang mga pulis na ito sa labas ng isang bahay sa Taguig bandang alas 8 ng umaga kahapon. Ang kanilang pakay, pasukuin ang lalaking walang habas o mano nagpapaputok ng baril. Ang mismong ina ng suspects ang nagpasaklolo sa pulisya. Pero kahit anong pakiusap, hindi pa siya nagpapasurrender kasi nagkulong na siya sa loob ng bahay. On a megaphone, kinakausap din yung anak. Was she responding nung kinakausap po siya? Medyo nagre-respond, nagpapakita pero hindi siya nagsasalita. Lumalabas, then papasok ulit. Inabot ng hapon ang paghihintay ng mga pulis, kaya persahan na raw na pinasok ng SWAT team ang bahay at natunton sa kwarto ang suspects na ayon sa Taguig Police ay pagod na pagod kaya hindi na rin pumalag ng arestuhin. Nakita ang 5 basyo ng bala. Ang kagandahan din noon, walang natamaan sa paligid ng kapitbahay niya or dyan sa ibang barangay. Na-recover ang 2 9mm na baril, magazine at mga bala. Nakuha rin ang mga airsoft na baril. Nang tanungin ang suspect kung bakit siya nagpaputok ng baril. Yung ano ko ba? Yung galit ko.
Para protection sa business namin. Sa family, oo. May threat po ba kayo? Wala naman. Sasampahan ng mga reklamong alarm and scandal at indiscriminate firing ang suspect. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Hindi rin sumusuko ang mga naghahanap sa 53 pang nawawala sa Negros Occidental. Dasal ng marami, hindi na madagdagan ang 44 na kumpirmadong nasawi roon. Live mula sa Bacolod City, nakatutok si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen. Emil, unti-unti nang bumabangon mula sa pinsala na Bagyong Tino ang mga Negrenseng apektado ng baha. Ilan sa kanila inalala ang mga pinagdaanan, lalo na ilan sa kanila mga kamag-anak ang nawalan ng buhay matapos malunod sa tubig baha sa La Carlota City. Halos abot na ng tubig baha ang mga kabahayan sa Barangay Roberto Salas Benedicto sa La Carlota City, Negros Occidental noong kasagsagan ng Bagyong Tino. Maririnig pa ang paghingi ng tulong ng ilang residente habang binabayo ng malakas na hangin at ulan. Ilang araw ang lumipas. Ito na ang sitwasyon sa lugar. Tambak ang mga punong natumba. May sasakyang ring hindi na isalba sa baha. At ang mga gamit, basa. Kung ano man ang masada naman sa sining kalibutan, patawaron kami. Isa ang bahay ni Nanay Salome sa mga pinasok ng tubig. Muntik pa nga raw siyang malunod. Mamuyo ka kay ninyo. Pag sa Ginoo, makasurvive kami. Ginhapo ko kani before kung may dala nga masaka sa babaw. Ang tiyahin naman ni Chercel, maswerteng na rescue. Lihog lang ko pasaka sa ato pa nga kung tiya. Kay para, tapos may upod pa kami nga PWD nga daan. Wagsaka ko sa babaw ato. Ngara na sa gaapa. Tabi ko patay na sa kay. Why sa gagiyo? Pero hindi. Ang pamangkin ni Johnny natuluyang naanod ng baha. Subo lang kiti nagstoryanay pa kami pagalin mo. Ati subo gid ani, subo gid masumo gid. Ma'am. Dito wala tamingo batonong tala na. Nagkamang to sa kabalay. Oo, kay dalom mo daan mo. Ayon sa CDRRMO, 14 na barangay ng bayan ang apektado sa pananalasa ng bagyo. Dako gid ang halit sa mga panimalay, no? Ubrahon ang tanan nga matatapan ang mga pumuluyo sa La Carlota. Sa buong Negros Occidental, mahigit 130,000 individual ang apektado. Naunang inireport ng PDRRMO na 50 ang namatay dahil sa Bagyo Tino. Pero as of 2 p.m. ngayong araw, nagpalabas sila ng datos na 44 ang casualties at 53 ang missing base sa isinagawang verification. May mga gin-deploy naman tangas search and rescue teams, nag-deploy man ta clearing team, kag nagbulig sa mga LGUs. So far, subong aton nga mga main roads accessible naman. Mga kapuso, patuloy naman ang pagdating ng relief assistance sa 29 na mga LGUs sa probinsya. Dito naman sa Bacolod City, unti-unti na ring bumabalik ang supply ng kuryente. Yan muna ang latest mula dito. Balik sa inyo dyan, Emil. Maraming salamat, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. At dama ang hagupit ng Bagyong Tino hindi lang sa mga taong nasira ang takanan o nawalan ng makal sa buhay. Apektado rin ang mga hayop na nabulabog, kabilang ang ilang namatay dahil nalunod sa baka o nabagsakan po ng puno. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa Barangay Roberto Salas Benedicto sa La Carlota at ganito ang iniwang pinsala ng Bagyong Tino. Bumulaga ang mga naglutangang puno na nabuwal. Sa taas ng tubig, sa bubong muna na natili ang ilang residente. Pero di lang tao ang apektado, kundi pati mga hayop na nawalan ng tirahan nang masira ang animal shelter na ito sa Bacolod. Napahagulgol naman ang babaeng ito na wala nang nagawa para iligtas ang mahigit 70 baboy nila. Malakas kasi ang ragasan ng tubig, kaya nasa 30 alaga lang ang nasagip sa baboyan. Nangilabot naman ang mga residenteng ito sa Talisay nang makita sa gitna ng baha ang isang malaking sawa. Hindi nito napansin ang naipit na manok at nagtuloy lang sa paglangoy.
Sa Rojas, Palawan naman, nanlumo ang pamilya Condes nang wala ng buhay ang alagang baka at 11 kambing matapos tangayin at malunod sa baha. Inilipat pa raw nila ang mga alaga sa mas mataas na lugar gaya ng parati nilang ginagawa. Ngunit nagulat sila nang maging ito ay inabot na ng baha. Patay rin ang kalabaw na ito sa El Nido matapos mabagsakan ng puno ng buri dahil sa malakas na hangin. Sa Puerto Princesa City, Palawan naman, makapigil hininga ang ikinasang rescue operation. Sa gitna ng malakas na ragasan ng tubig, tanging sa lubid na ito kumakapit ang rescuers. May mga gumamit naman ng rubber boat para marating ang mga nasa mas malalalim na parte. Aabot naman sa mahigit 1,000 bahay ang sinira ng bagyo sa Iloilo. Sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, pinakamatinding naapektuhan ang bayan ng Leganes, kung saan mahigit 600 bahay ang napinsala. Wasak din ang bahay na ito sa Barangay Pasonangka sa Zamboanga City. Kwento ng nakatira roong pamilya, lumambot ang lupang kinatitirikan ng kanilang bahay dahil sa walang humpay na ulang dulot ng trough ng bagyo. Tapos yung poste ng bahay namin siguro sir dahil sa lupa, na-collapse na yung poste namin dalawa. Sir, 4 lang kami. Yung asawa ko, yung isang 5 years old, tapos yung 10 months old baby ko sa bahay. So, 4 kayo nakahulog? Opo. Straight talaga pababa. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Humupa na ang baka pero hindi pa rin malimot ng maraming Cebuano ang takot na idinulot ng mabilis na pag-akyat ng kulay putik na baka sa iba't ibang lugar. Ikinuwento nila sa akin at ipinakita ang ilang video kung paano sila nakaligtas sa bangungot na yan. Ang mga tagpong ito'y kuha ng mga residente ng Villa Azalea Subdivision sa Barangay Kotkot, Liloan, Cebu nitong Martes. Hindi makapunta kong emergency. Pwede please guys. Tabangin. Ilang saglit pa lamang ang lumilipas ng mistulang lamunin ng kulay putik na baka ang kanilang lugar. Matapos bumigay ang katabing dike at rumagasa ang tubig papasok sa kanilang mga bahay. Sa bilis daw ng pag-akyat ng tubig, nilunod ng baha ang subdivision. Wala nang natakbuhan ng mga residente kundi ang bubungan ng kanilang mga bahay. Ang kanilang mga gamit inagos ng baha. Gaya ng aquarium na ito na pinagtaguan ng mga cellphone ng isa sa mga residente. Pilit itong kinuha ng lalaking bumitin pa sa bubungan. Niragasa rin ng baha ang gasolinahang ito na nasa labas ng subdivision. Kaya ang supervisor nitong si Rhea, inakyat ang nakaparadang trailer tanker para maisalba ang sarili. Inakyat din niya ang mga anak, pati na ang iba pang miyembro ng kanilang pamilya. Umakyat kami sa tanker, mga ganito na sir yung tubig kasi galing kami sa opisina. Ang kanyang mister na si Edwin, inabutan ng pagtaas ng tubig pero butit nakakapit sa signage ng gasolinahan kaya hindi siya inanod. Saan kayo lumambitin nun, sir? Turo mo nga sa akin. Sige, halika, sama mo ko. Mahigit ako mura, sir. Dito po. Mahigit ako mura sa akin, sir. Wala ka sa alon. Ganito ako, sir. Binalikan namin ang lugar na ito kanina. Ba't hindi ko kayo bumababa? Wala nang tubig panghugas ng paa. May mga kababayan pa rin tayong nasa second floor ng kanilang mga bahay. Ito, pasok ka. Ito yung nangyari sa amin, no? Si Jade, na isa sa mga nakuna ng video na nasa bubungan, ipinakita sa akin ang loob ng kanilang bahay. Dito, yung tubig. Ito kataas. Lampas tao po. Lampas tao, oh. Sige sir, go ahead. Ito sa loob. Wala pong kuryente. Ganda ang araw po. Pasensya na makikabala. Wala kuryente, oh. Ikaw, tabawin na. Tapos TV. Ayun o yung linya. Oh, TV. Ito po yung linya ng tubig, mga kapuso. Ayan o. Si Aling Sita, na isa rin sa mga binaha,
ipinakita ang pinsala ng kanilang bahay. Yung tubig ang bilis, dyan, Tapos hanggang dito na, umakyat na ako sa itaas. Hindi ko na na-save yung mga yung mga gamit. Yung level ng tubig, meron ng marka rito. Ayan, ito. Hanggang ngayon, problema pa rin ang tubig sa malaking bahagi ng Liloan, Cebu. Pasok, sir. Pinagtitiyagaan ng mga taga rito ang ganitong klase ng tubig. Panggas ng bahay namin yan, sir. Gaano man kabigat ang sitwasyon ngayon dito sa Liloan, may mga nagpapagang pa rin ang kalooban ng mga kapwa nating naapektuhan. Boss! Si Pastor Jun, libreng lomi, please! namigay ng Anli Lomi para kahit papaano raw ay malamanan ang kumakalam na sikmura ng ating mga binahang kababayan. Sa ibang paksa sa balita, nadakip sa Pasig City sa Iloilo ang lalaking ng hostage umano ng minor de edad na anak at senior na ina. Nakatutok si Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Nauwi sa pakikipagnegosasyon ng pulisya ang pag-hostage ng lalaking ito sa anak niyang edad na 6 at inang edad na 68 sa Pasig, Iloilo kahapon. Ayon sa hepe ng Pasig City Police, nagpaputok pa ng baril at nagbanta ang sospek sa kanyang ina at anak, bagaman wala namang nasugatan. Sa gitna ng pakikipag-usap sa kanya, nakatakas ang sospek. Inabot ng 3 oras ang pagtugis ng pulisya bago siya na-corner. Na-recover naman ng pulisya ang baril nito sa kisame ng kanilang banyo. Ayon sa pulisya, nakainom ang sospek mula pa nitong Martes at may kinagalitan muna sa pamilya bago ng hostage. Pero todo tanggi ang sospek na hinostage niya ang ina at ang anak. Hindi rin umano siya nagpaputok ng baril. Bago ako natanda yung hostage, wow, bisa mangkutong nila ng nanay ko pa. Ang wire na na, anda na tanang kabugto ko nga kung isa magkapalupok ko sa balay sa likod. Ano nakabugto ko? Pwede ako palupok, ano nakabugto ko? Nahaharap siya sa reklamong illegal possession of firearms. Hinihintay pa ng pulisya ang desisyon ng kanyang kaanak kung magsasampa ng reklamo. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Zen Kilantang Sasa, nakatutok 24 oras. Huli sa Maynila ang 2 Koreano at 1 Pilipino na tumangay umano ng abot sa ₱250,000 mula sa ilang dating POGO worker. Ang mga suspect nagpresenta kunwari ng tulong pero pangingikil pala ang pakay. Ang kanilang modus, tinutukan ni John Consulta, exclusive. Sa surveillance video ito ng CIDG-NCR, makikita ang aktual na pagtanggap ng pera ng target ng entrapment operation sa Intramuros sa Maynila. Maya-maya, pumasok na ang mga naka-undercover na pulis. Ano po yun, boss? Pulis kami Boss, sandali lang po, boss. Sandali lang po, boss. Boss, sandali lang po. Pinawagan ko na po ito. Pulis kami Boss. Diyan ka lang. Tahimik ka. Arestado ang 2 Koreano at 1 Pilipino. Sumbong ng mga dayuhang complainant, nagpresenta ang mga suspect na kaya silang tulungan sa kanilang pagkakasama sa alert list order ng BI dahil sa pagiging dating empleyado ng POGO. Pero sa huli, pinapatubos na umano sa kanila ang kanilang mga passport. Hiningan sila initially ng 500,000. But after 8 months, ay wala pang resulta ng kanilang pagpuproseso. So pumunta sila sa BI, sa Bureau of Immigration, i-check kung naayos na ba yung papeles, only to find out na hindi pa nai-endorse o wala pa sa Bureau of Immigration ang kanilang mga passports. Nang humingi ng karagdagang bayad ang mga suspect, doon na sila in-entrap. Nabawi rin kalaunan ang mga pasaporte ng mga biktima. Thank you very much for the assistance extended to us. We can now live freely and back to Korea. Wala pang pahayag ang mga suspect na nasa kustudiya ng CIDG-NCR. Yung robbery extortion ang ipa-file natin sa kanila. At maging aral sana ito sa mga iba pa na huwag tayo basta-basta magtitiwala sa mga ganitong mga agencies na kaya nilang ayusin yung mga ganitong kaso sa immigration. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! From being taping friends ngayon, may sariling fan meet na ang love team ng ex-PBB housemates na sina Will Ashley at Bianca De Vera. At layag na layag ang Team Wilka na nagpakilig at nag-give back sa fans. Makichika kay Aubrey Carampel.
Pagpasok pa lang, hiyawan agad ang sinalubong ng fans ni na ex-PBB housemates Will Ashley at Bianca De Vera, also known as Wilka. Sa kanilang Will Academy That Fair called Tadhana, Fan Meet for a Cause. Bukod sa kilig, napuno rin ng musika at kasiyahan ng event. Kabilang sa mga nag-perform ang kapwa sparkle artist ni Will na si Matt Lozano. At ang bandang Ben and Ben with their vocalists na sina The Voice Kids coaches Paulo and Miguel. Hindi rin nagpahuli ang Wilka na may impromptu a cappella duet. At nag-participate pa sila sa acrobat show. Masaya raw sina Will at Bianca at very grateful sa effort ng kanilang fans na nanguna sa event. Sobrang thankful talaga sa inyong pagmamahal at suporta. Sana huwag kayong magsawa. Thank you. This is a dream come true for both Will and I. Talagang pinasaya yung mga puso namin. Kinuha na rin ni Will ang pagkakataon para magpasalamat sa kanyang fans na nagbibigay sa kanya ng saya at pumuprotekta sa kanya. Lalo na sa mga panahong nakatatanggap siya ng hindi magagandang mensahe at bashing online. Para mag-spend sila ng time to defend me, to protect me, sobrang na-appreciate ko po yun. Kaya sobrang napakalaking parte nila sa buhay ko at meron silang special place talaga sa heart ko. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Dagdag pang paghirap sa mga binagyo ang kawalan pa rin na kuryente sa ilang lugar. Halos 1 milyong customer ng mga electric cooperative ang nagtitiis sa ganyan. Kung hanggang kailan yan, alamin sa pagtutok ni Mav Gonzales. Binuwal ng Bagyong Tino, hindi lang mga puno kundi maraming poste ng kuryente. Kaya hanggang kanina, halos 1 milyong consumer ang walang kuryente ayon sa National Electrification Administration o NEA. As of 9 a.m. today, yung affected provinces is 20. In terms of affected or for restoration ng mga household connections, located in 8 provinces. So including po yung Region 4, Region 5, Region 6, Region 7, Region 8, Region 10, Caraga, and Negros Island regions. Meron po tayong 959,486 po na consumer connections na for restoration. Ayon sa NEA, ito pa lang yung sakop ng mga electric cooperative at bukod pa sa private distribution utilities. Walang eksaktong numero ang Department of Energy ng mga apektadong customer ng private utilities. Pero karamihan daw ng substation sa Cebu na napuruhan ng bagyo ay gumagana na. As of the latest status for the Visayas Electric Company and Cebu, all substations energized except in Liloan, with needs clearing, and around approximate 66% customers have been restored. That's in Cebu. And for the Mactan Meco feeder, 99% restored. Sa Negros Island, 29 sa 47 feeders ang gumagana at apektado ng power outage ang 250,000 consumers. Back to normal naman na sa Iloilo, Bohol at Maripipi Island. Meron na rin daw Task Force Tino ang DOE na tuloy-tuloy na nagmo-monitor sa kuryente sa mga apektadong probinsya. Sabi naman ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, bukas ang deadline nila para maayos ang mga naapektuhang transmission lines. Out of the 55 lines affected by the typhoon, we have restored 50 and the remaining will be target completion tomorrow. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras. Bitbit kanina ni Justice Andres Reyes Jr. ang placard na ito, pag-ibig daw at hindi kasakiman ang kailangan ngayon. We need to love our country. We need to love our countrymen. Hindi yung swapang ka,
Pero tinatago mo. Ipinananawagan niya ni Reyes sa gitna ng mga anomalyang iniimbestigahan ng pinamumunuan niyang Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay ng mga flood control projects. Tulad na lamang ng nakita ng Commission on Audit o COA sa Bukawi, Bulacan na nagkakahalagang 95 million pesos. Idineklarang natapos itong Enero 2025 lamang, kompleto ang bayad. Pero ayon sa COA, wala namang naitayong istruktura sa sinabing lokasyon sa Barangay Bambang. Kaya inirekomenda kanina ng ICI sa Ombudsman na kasuhan ng graft, malversation of public funds at iba pa ang mga opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office sa pangunguna ni dating District Engineer Henry Alcantara at kinatawan ng kontraktor na Top Notch Catalyst Builders Incorporated, Beam Team Developer Specialist Incorporated na si Alan Payawal na nameke umano ng mga dokumento ng proyekto. Hinihinga namin sila ng pahayag. Para sa ghost project na yan sa Bukawi, Bulacan, wala mga mambabatas o mga proponent na nagpondo sa proyektong yan ang inirekomendang kasuhan ng ICI sa Ombudsman. Puro mga engineer at kontraktor pa lamang. Paliwanag ni Reyes, wala pa silang nakitang koneksyon ng mga mambabatas sa proyektong ito. No, there is definitely a connection, but we still have to establish the connection. Hindi naman pwedeng may gagawin yung DPWH na walang nagbigay ng kontrata o project referral Hindi po nila sinabi sa ICI kung sino yung nagputos sa kanila? Hindi, nagbigay sila ng mga pangalan. But hindi lahat siguro. O baka yun lang alam nila. I don't know if they're withholding or what. Tungkol naman sa ipinangakong live streaming ng ICI sa Senado, kasalukuyan pa raw sila nagbabalangkas ng rules. Hindi naman kami korte. Okay. So, it's better talaga na we investigate without other people present. Kasi yung testigo o yung akusado, pag maraming tao, hindi iba yung kilos People screaming for live streaming should understand na hindi kami pulis na kami. Naghain naman ng reklamo ng bid rigging si DPWH Secretary Vince Dizon sa Philippine Competition Commission laban sa mga kontraktor na St. Timothy Construction Corporation at Silver Wolves Construction Corporation at ilang opisyal ng DPWH Davao Occidental at La Union kaugnay sa 15 kontrata ng mga maanumalyang flood control projects doon. Ayon kay Dizon, 3.13 billion pesos ang maaaring imulta sa mga sangkot kung mapapatunayang pineke nila ang bidding. Hinihinga namin ng pahayag ang mga nasabing kumpanya. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nasawi ang isang miyembro ng Special Action Force matapos paulanan ng bala sa operasyon sa Sulu. 2 suspect naman ang napatay sa engkwentro. At nakatutok si June Veneracion. Police operation niya. Madaling araw ng pasuki ng mga tropa ng pamahalaan ang isang komunidad sa Indanan, Sulu. Pero matinding sorpresa ang sumalubong sa kanila. Good job, Birds. Pinaulanan sila ng bala ng grupong target ng operasyon. Police operation, tol. Police operation nila Snidya ka mabay niya. Nasawi ang isang miyembro ng Special Action Force na si Police Corporal Albashir Lumalag. Sugatan naman ang kanyang kasama. Napatay naman ang 2 suspect at naaresto ang 2 iba pa. Heavy po ang firefight, kaya nga po tayo po ay nawalan ng kasama, no, na binawian ng buhay. Na-recover sa area ang matataas na kalibre ng baril. Ang operasyon ay inilunsad para isilbi ang search warrant kontra sa 3 magkakapatid na sangkot daw sa gun running. It's an emerging drug group. Kasama po yun sa kanilang information. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Sinusuyod na ng MMDA ang mga mabuhay lane bilang paghahanda sa inaasahang heavy-gat na trapiko dahil sa Christmas rush. Sari-saring sagabal sa bangketa ang inalis habang hinatak ang mga iligal na nakaparada. Nakatutok si Oscar Oida. Walang kawala sa mga tauhan ng MMDA Special Operations Group Strike Force ang mga samot-saring mga gamit na basta nalang ibinilandra sa mga bangketa dito sa Intramuros sa Maynila. Pinaghahakot nila mula sa mga gamit pambahay, mapalamesa,
upuan at kung ano-ano pa. Matagal na daw kasing reklamo ito ng mga taong wala ng malakarang bangketa sa lugar. For one, nirequest po ito ng Intramuros Administration. Kumbaga ang goal nila dito is to ensure na yung mga turista, lalo na ngayon, Christmas season, marami tayong mga tourists A lot of visitors will be visiting Manila. So isa po yan sa heritage site, tourist attraction na pinupuntahan. And what we want to do is to promote it even further. So kailangan talaga maayos, malinis ang ating mga tourist sites. Pinunterya rin ng MMDA ang mga illegally parked na motorsiklo sa lugar. Yung mga unattended, tuluyang hinatak. Napuno tuloy ng motorsiklo ang tow truck ng MMDA. Matapos ang Intramuros, pinasadahan din ang ilang mabuhay lanes tulad ng Moriones Street sa Tondo kung saan mas marami pang sagabal sa bangketa ang inalis. Mga stante, kariton at iba pang gamit sa pagtitinda ang kinumpiska. Ilang sasakyan din ang natow. Sa Honorio Lopez naman sa Tondo pa rin, mas marami pang ibang sasakyan ang nahatak. Ayon sa MMDA, napakahalagang matiyak na unobstructed ang mabuhay lanes, lalo't alternate route ito ngayong Christmas rush. Sa nalalapit na holiday season, inaasahang bibigat ng gusto ang daloy ng trapiko, lalo na sa EDSA kung saan nakaposisyon ang aabot sa 29 malls sa Metro Manila. Asahan raw na sa mga susunod na araw ay tuloy-tuloy lang ang mga bantay sa gabal operations sa iba pang mabuhay lanes. Mamanduhan din daw ng kanilang mga enforcers ang mga critical areas para matiyak na naisasaayos ang mga daloy. At di naman daw sila nag-iisa sa misyong ito. So tayo mismo, even down to the barangay level, we really have to we have to come up with a concrete solution, a traffic management system na kung saan inline po ito sa national policies po natin. Sa kahabaan ng Chino Roces Avenue, masikip pa rin ang daanan ng mga pedestrian sa dami ng nakaharang. Ginawa na itong parking lot. Ang mga pampaserong jeep at ilang pribadong sasakyan, ginawa na rin paradahan ang kalsada. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Tumaas ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa nitong Setyembre kumpara sa parehong buwan noong 2024. Sa construction sector, posibleng nakaapekto ang investigasyon sa mga flood control project. Sa Visayas at Mindanao naman, asahang makakaapekto ang lindol at mga bagyo. Nakatutok si Maki Pulido. Matapos ang may 2 buwang paghahanap, bigo pang makahanap ng trabaho ang bagong graduate na si Rika. Mahirap po sobra. Kasi sabi daw po, pagkatapos mo daw po mag-graduate, yung trabaho na daw po yung maghahanap sa'yo, pero hindi po talaga ganun. Problema rin niya nga abot daw sa 1,000 pisong gastos para sa requirements tulad ng NBI, police at medical clearance. Siyempre po, gusto ko po agad tumulong po sa parents ko pero hindi pa po. Medyo umaasa pa rin po, like pang pamasahe po, ganun po, sa parents pa rin po. Sa pinakahuling survey ng Philippine Statistics Authority, bahagyang tumaas sa 3.8% ang mga walang trabaho nitong September 2025 kumpara sa 3.7% noong September 2024. Katumbas yan ng 1.96 milyong unemployed nitong Setyembre mula sa 1.89 milyong walang trabaho sa parehong panahon noong nakaraang taon. Pero kung ikukumpara sa August 2025, bahagyang bumaba ang bilang ng mga unemployed nitong Setyembre. Kumpara noong September 2024, bumaba rin ang bilang ng underemployed o mga may trabaho pero hindi buo ang bilang ng oras sa trabaho nitong September 2025. Pero kumpara sa datos noong August, mas mataas ang underemployment rate nitong Setyembre. Si Gerald, on-call driver, kaya 3 araw lang sa isang linggo may trabaho. Ilang buwan na rin siyang naghahanap ng full-time work pero bigo pa rin hanggang ngayon. Meron akong college, high school na anak. Tapos mga gastos namin sa bahay, hindi ko kaya ng on-call lang, ng hindi full-time, dapat full-time. Para makasurvive yung pamilya namin. Sa sektor ng construction na italang may pinakamataas na underemployment pero sa sektor ding ito ang tumaas ang bilang ng trabaho. Posibleng may epekto ang investigasyon sa mga maanumalyang flood control project ayon kay National Statistician Dennis Mapa. Posible na may mga workers but the workers are not able to or a number
or a portion of the workers hindi nagkaroon ng 40 hours job. Some of them are hired, let's say, as temporary hand or partial lang yung kanilang work done in that particular week. Wala pang datos sa epekto ng lindol at bagyo sa Visayas at Mindanao, pero sabi ng PSA, may epekto ito sa bilang ng mga mawawalan ng pinagkakakitaan sa mga apektadong rehiyon. May mga weeks na titigil ang economic activity sa isang area, for example. So that would have impact. But of course, pwede naman na sa ibang lugar magkakaroon naman ng pagtaas. Pero dahil bare months na, posibleng dumami ang trabaho sa ibang lugar, partikular sa service at retail sector. Steady rin sa 1.7% ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng bilihin, kaya mas may engganyo ring gumastos ang mga mamimili. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Kasunod ng Bagyong Tino na nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility, may isa pang nagbabadyang sama ng panahon at posibleng maging super typhoon. Ang detalye kaugnay sa bagyong tatawaging Uwan at mga dapat paghandaan, ihahatid ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat, Vicky. Mga kapuso, hindi pa nga nakakabangon ng marami mula po sa hagupit ng Bagyong Tino, pero kailangan ng paghandaan ang isa pang bagyo. Nasa labas pa yan ng Philippine Area of Responsibility, pero habang lumalapit sa Pilipinas ay lumalakas at posible pang maging super typhoon. Dahil yan sa init at moisture sa dagat kung saan po ito mabababad pa ng ilang araw. Simula po sa Sabado ng gabi o di kaya naman sa Linggo ay posibleng unti-unti nang maramdaman ang bagsik ng Bagyong Uwan. Mga kapuso, itinuturing na super typhoon ang isang bagyo kapag ang lakas po ng hangin nito ay nasa 185 kilometers per hour o higit pa. At yung ganyang hangin o ganyang po kalakas na hangin ay mas mabilis pa sa maximum speed limit ng mga kotse sa mga expressway. Kaya kapag ganito kalakas ang bagyo, umaabot ang babala ng Pag-asa hanggang sa signal number 5. Yung ganyang hangin po mga kapuso ay kayang sumira ng mga bahay at ibang istruktura, lalo na po yung mga gawa sa light materials. Pwede rin makapagpadapaya ng mga palayan at makapagpatumba ng mga puno at poste. Yung lawak naman ng bagyo sa ngayon ayon po sa Pag-asa, nasa 700 kilometer yung radius o mahigit 1,000 kilometro na ang diametro. Ang ganitong lawak kaya pong sakupin ang buong Luzon at ilang bahagi ng Visayas kapag lumapit pa po yan at kapag nag-cross na dito sa landmass. Magdadala rin po yan ng maraming pag-ulang nasa 200 millimeters o higit pa. Ayon po sa Pag-asa, hindi po inaalis ang tsansa na maging kasing tindi rin ng ulan na ibinuhos ng Bagyong Tino. Kaya kung magtuloy-tuloy po yan, ay posible ring magdulot ng mga pagbaha o landslide. At mga kapuso, nandyan din po ang panganib ng malalaking alon at storm surge na pwedeng umabot ng lagpas 3 metro o lagpas 9 na talampakan. Sa ngayon ay huling namataan po ang bagyong may international name na Phuong Nguyen sa layong 1,660 kilometers. Yan po ay dyan sa silangan ng northeastern Mindanao. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot sa 75 kilometers per hour at yung bugso naman nasa 90 kilometers per hour. Ito po sa ngayon ay almost stationary o hindi po halos gumagalaw. Pero sa latest forecast track po ng Pag-asa, posible itong pumasok dito sa Philippine Area of Responsibility. Maaari pong bukas ng gabi o Sabado ng madaling araw at tatawagin na natin sa local name na Uwan. Pagpasok po nito dito sa Philippine Area of Responsibility ay unti-unti po yang lalapit at tutumbukin naman itong bahagi po ng Luzon. Ayon po sa Pag-asa, posible itong maglandfall sa northern or sa may central Luzon, posible nga po na dito sa may Isabela or Aurora area. Pero mga kapuso, sa cone of probability na tinatawag, ito po yung may highlighted part dito sa ating mapa. Yan po yung nagpapakita ng iba pang posibilidad doon po sa magiging track nitong bagyo. At yung kasama po dito ay ito pong halos buong Luzon. So dapat maging handa po from dito sa extreme northern Luzon. Kasama po ang Batanes, Babuyan, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Bicol Region at maging dito po yan sa ilang bahagi ng summer provinces. So ibig sabihin ito po yung mga lugar na posible po na daanan o tamaan din nitong bagyo. Depende po yan kung ito po aakyat pa o di kaya naman po ay bababa yung track sa mga susunod na araw.
At pwede pang magbago ang forecast kaya patuloy po natin itong tututukan. Mga kapuso, sa ngayon po ay hindi pa naman ramdam yung epekto nitong nasabing bagyo pero mas mainam po kung maagang mapaghandaan. At eto naman mga kapuso, sa ngayon yung trafo extension po ng dating bagyong Tino ay may natitirang epekto pa rin dito sa ilang bahagi po ng ating bansa, lalong-lalo na sa Palawan at pati na rin sa Tawi-Tawi. At patuloy naman po ang paglayo niyan at sunod na tinumbok ang bahagi po ng Vietnam. Apektado rin ng amihan o yung northeast monsoon ng ilang bahagi po ng ating bansa at meron din tayo na localized thunderstorms na magdudulot din po ng mga pag-ulan. Base po sa datos ng Metro Weather, bukas na umaga may tsansa ng ulan. Dito yan sa ilang bahagi ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Ilocos Provinces at pati po dito sa ilang bahagi ng Mindoro Provinces. Pagsapit ng hapon ay may mga pag-ulan na rin sa iba pang bahagi po ng Northern at ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at ganoon din dito sa ilang lugar sa Bicol Region, Western Visayas, Negros Island Region at ilang bahagi rin po dito may mga kalat-kalat na ulan. Dito yan sa bahagi po ng Mindanao pati na rin sa may Central and Eastern Visayas. Kaya doble ingat pa rin lalo na kapag may thunderstorms, posible po ang mga malalakas na ulan. Sa Metro Manila, may chance pa rin po ng localized thunderstorms sa ilang lugar bago po yan magtanghali at pwede pong maranasan din sa ibang lungsod pagsapit ng hapon o gabi. Yan po ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Hindi sapat ang mga uri ng flood control project na itinayo sa Cebu tulad ng dike para pigilan ang malawakang pagbaha tulad ng idinulot ng Bagyong Tino ayon sa DPWH. Sinang-ayunan niya ng UP Resilience Institute na nagbigay ng mga epektibong solusyon kontra baha. Nakatutok si Ian Cruz. Nilunod ng baha ang maraming lugar sa Cebu at maraming sa Binagyo ang kinailangang i-rescue sa mga bubungan. Meron pa namang mahigit 400 flood control project noon na ginastusan ng halos 27 billion pesos. Binisita ni Public Works Secretary Vince Dizon ang mga lungsod ng Talisay at Mandaue sa Cebu kahapon. Hindi raw kinaya ng mga dike at revetment ang malaking tubig na bumuhos. Sabi ni Dizon, di sapat ang mga flood control projects lalo sa may Mananga at Butuanon River. Dalawang rivers ang may ang talagang umapaw ng todo-todo, no, yung Mananga River na nag-originate sa mga bundok sa Cebu City pababa ng Talisay at yung Butuanon River nanggagaling din sa mga bundok sa Cebu City pababa naman papuntang Mandaue. So yung mga nakita nating mga grabeng pinsalang dinulot dun sa dalawang ilog na malalaki. Kung titingnan sa isumbong mo sa Pangulo website, may 19 na flood control projects sa Mananga River na nagkakahalaga ng 2 billion pesos. Lahat dapat tapos na base sa date of completion. Ang Butuanon River naman may 17 flood control projects na may halagang 1.4 billion pesos. Ang dike can only take you so much, no? Ibig sabihin, pag normal na baha o normal na ulan, okay, kaya ng dike yan. Pero yung mga ganitong klaseng mga once in 20 year na bagyo, hindi kaya yan. Puro dike, puro revetment. Ang problema, hindi lang yon ang flood control. Ang isa sa mga pinaka-importanting flood control, yung pagkokontrol ng daloy ng tubig na nanggagaling sa upstream ng isang ilog pababa. Yun ang wala. Sabi rin ni Dr. Mahar Lagmay, Executive Director ng UP Resilience Institute and NOAA Center, hindi dike ang solusyon sa baha. May mas epektibo at murang solusyon kontra baha, lalo na ang nararanasan lamang minsan sa isang buhay. Panghuling konsiderasyon nga raw ito. Una, dapat daw maibalik ang forest cover na nawala nitong nagdaang 2 dekada. Dapat magkaroon ng retention basin na pwedeng imbakan ng tubig. Dapat may flow-through o maraming mini dams. Dapat may mga rainwater harvesting at mga pumping station para mailabas kaagad sa ilog papunta sa dagat ang tubig. Yung dike na yon magiging mas epektibo pa kasi nabawasan na yung baha. So yung ngayon na palaging dike, mas malaki na yung baha, aapaw. Pero kapag in-exhaust mo muna, ginamitan mo muna ng paraan, no? Naglagay ka ng mga iba-ibang mga solusyon, patong-patong na solusyon,
tsaka ka mag-iisip ng dike para maging epektibo siya, mas mura at mas sustainable. Sabi ni Dizon, sa inisyal na nakita nila, papalo sa 50 billion pesos ang flood control project sa Cebu mula taong 2016 hanggang 2025. Ang Cebu Province ay ikalawang probinsyang may pinakamaraming flood control project sa bansa base sa isumbong mo sa Pangulo website. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, hindi naman biro ang lakas ng ragasan ng baha sa Compostela, Cebu, kung saan pati 3 cargo truck inanod. Tumama tuloy sa ilang mga bahay ito. 25 na ang patay sa buong bayan. Live mula roon, nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alan. Email binalot na lungkot ang isang barangay sa bayan ng Compostela sa Cebu dahil sa daming nasawi matapos masalanta ng bagyong Tino. 12 na katao ang nasawi. Matindi ang pagdadalamhati ni Dixie Kapuyan habang yakap ang kabaong ng nasawing mga kamag-anak. Ang dalawa niyang anak na si Kyle at bunsong si Angel, pati ang nagdadalang taong manugang na si Jonalyn. Before anak namatay, before ang trahedya, sir, anapit sa dos, murag nagpahiwatig na yun ba? Ang kani silang duha, magsigig, sabak na ako, katong laki, ang tao ni anak siyang ama. Angel, ayaw ginig biya, kuyog na ako, Angel ha, ayaw biya si Alin, ug akong anak bantay. Pagkamatay nila, sir, na-rescue, nagtapat taon silang duha, sir. Nasa trabaho si Dixie nang mangyari ang malawakang baha sa barangay Tamyaw sa bayan ng Compostela. Ang isa pang anak ni Dixie na si Ashley Chanel ang nag-iisang nakaligtas sa insidente. Ayon sa kanya, nakaakyat sila sa isang bahay at inakalang ligtas na silang lahat. Pero nang ano rin ng rumaragasang baha ang mga cargo truck, dito na sila nahulog sa tubig. Ang pagkatagak na ako, di ba yun ko kay ba mo lang mo istorya. Akong manghod ka mauyot ta to siya. Kaya nakakupot makog baboy nga patay. Muraghimo na kong salbabida, makupta na unta na ako kong manghod pero nabuyan ako. Kaya nalumos ko, kaya di ko kamaw lang. Swerte lang ko kaya akong buhok na sangit sa dakong kawayan moong napataas ko. Sa kabuuan, nasa 28 na individual ang nasawi sa bayan ng Compostela. Sa barangay Tamyaw, halos na wipe out ang mga bahay. Dito na rin inanod ang 3 cargo truck na dumagan sa mga bahay sa lugar. Nasaksihan pa ng mga residente ang inanod ng mga residente na humihingi pa ng tulong. May isang tao na yumaka pa sa puno ng nyog. Nanay nang anod rin mga balay, nang tabang-tabang nang langoy digto, muna nga kinsa may nga mutabang sad nila nga maglisod sa may kilaw makain tubig. Ayon sa kapitan, may 12 katao pa ang pinaghahanap. Isa ang bahay ni Rosalino Bugtay, ang tinangay ng baha. Nakaligtas ang kanyang pamilya, subalit nasawi ang kanyang mga kapatid at pamangkin. Ayon sa kanya, baka ligtas pa ang kanyang kamag-anak kung napasama ang lugar sa flood control project. Giputol ra nila kay ang sumpay anito araman didto sa unahan. Unta to kung duna ni nahuman ni dire sa imong tanaw. Masipti gid ang among bahay nga ri. O nahuman pa. Natagpuan na rin ang bangkay ng 2 sa 4 na natabunan ng landslide sa barangay Sapang-Dako sa Cebu City. Patuloy ang BFP Cebu City sa kanilang retrieval operation upang mahanap ang 2 pang individual na natabunan. Email sa latest data ng Cebu PDRRMO, umabot na sa mahigit 120 ang nasawi sa pananalasa ng bagyong Tino sa buong Cebu. Email. Maraming salamat, Alan Domingo ng GMA Regional TV. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Kinilala si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, kapuso Primetime Queen Marian Rivera, at iba pa sa Ting Ting's list The Elegant Filipinas 2025 Gala Night. Dahil yan sa contribution nila sa kanilang larangan, kagandahan ng puso at pagbibigay ng inspirasyon at tulong sa kapwa.
Layo ng event na bigyang diin ng saysay ng mga Filipina na higit pa sa kanilang pisikal na kagandahan. Being elegant, I think it's a way of life. It's not really what you wear or, diba, parang, or what you own. It's how you live. It's not about beauty lang talaga. So mas maganda pa rin na ina-extend natin yung tulong natin sa ibang tao. Sparkle turned 30. At bilang pagunita sa milestone na yan, magkakaroon ng malaking selebrasyon dahil turning Sparkle's biggest at brightest stars. Gaganapin yan sa MOA Sky Amphitheater, SM Mall of Asia sa November 15. Bisitahin ang social media accounts ng Sparkle GMA Artist Center para sa ticketing details ng Sparkle 30 Anniversary Concert. Nag-noise barrage ang mga inmate ng Malabon City Jail para iparating ang kanilang mga hinaing sa pagkain, issue sa dalaw at mahigpit na pamamalakad umano ng warden. Nakatutok si Dano Tingkungko. Ganito ang tagpo sa loob ng male dormitory ng Malabon City Jail bago mag-alas 2 ngayong hapon. Nagkumpulan sa harap at rooftop ang ilang mga persons deprived of liberty o PDL at hinihingi na ibaba ang warden. Isa ring ulit-ulit na isinisigaw, upo talong at puro na lang sinabawang upo. Unang rumesponde ang mga taga-BJMP NCR kasabay ng mga pulis at ilang tauhan ng SWAT na humimpil sa palibot ng dormitory. Sa simula pa lang, malinaw nang may kinalaman ng isinagawang noise barrage sa hinaing ng mga nagprotestang inmates sa loob ng City Jail. Kung ano ito, inaalam pa raw ng maigi ng BJMP kasabay ng kanilang de-escalation o pakikipag-usap sa bawat cell leader. Nakausap natin at kakausapin natin yung mga cell leaders, yung mga leaders dito sa loob ng facility, kakausapin natin para talagang talakayin kung ano man po yung kanilang nirereklamo. Kung talagang legitimate yung kanilang mga concerns, ay a-action na naman po natin. Pero sa paunang impormasyon, ang tinitingnang mga dahilan, issue sa dalaw at posibleng mahigpit na pamamalakad ng warden na si Jail Chief Inspector Franz Tondang Iw na 3 buwan pa lang daw sa pwesto. Pamamalakad, maaari sir kasi nga po, ganun part naman po kasi ng procedure natin sa BJMP, yung pagpapalit ng mga warden. So maaari, hindi po natin kumbaga isinasantabi yun na nahigpitan sila, maaaring nahigpitan sila, maaaring iba yung pamamalakad. Bandang alas 5:30 ng hapon, nagbabaan ng mga PDL at ganap na natapos ang noise barrage nila. Ayon kay Malabon City Mayor Jenny Sandoval, problema sa dalaw at pagkain ang ilan sa mga pangunahing hinaing na iniharap sa kanya ng mga mayores na kinausap niya. Meron po silang naging mga hinaing tungkol sa dalaw, tungkol sa conditions ng food nila. Sumigpit, tas parang feeling nila naging unreasonable. So, dinetail naman nila kanina, magkakaroon ng investigasyon. So, syempre, ayoko rin naman ma-preempt kung ano yung kalalabasan ng investigasyon, di ba? Dahil marami rin naman silang tinutukoy na mga kawani, hindi lang naman si warden. Hindi ko masabi exactly kung kulang ba ang pagkain or hindi ayos yung trato sa pagkain nila. So, doon natin iimbestigahan. Pero sabi ko nga initially magbibigay na rin ako ng food para makatawid din doon sa problema nila. Simula ngayong araw, relieve muna sa pwesto ang kasalukuyang warden ng Malabon City Jail habang iniimbestigahan ng hinaing ng mga PDL. Yung tumawag siya sa akin, ang report niya nagkaroon ng ganito nga noise barrage, and then tinanong ko siya anong reason, nabigla din daw siya, nagulat siya at hindi niya alam kung ano yung dahilan. At tuwing nagtatangka siya na makipag-usap ay ayaw siyang kausapin. At lalo parang nag-iinit yung ulo ng mga PDL natin pag tuwing haharap siya. Kaya minabuti natin na huwag na lang muna siyang makita. Bagaman kinumpirma ng BJMP na kasama sa reklamo ng mga PDL ang pagkain, nilinaw nitong may iisang menu na sinusunod sa lahat ng mga pasilidad ng BJMP. At ang posibleng nagkaproblema, komunikasyon sa pagitan ng mga tauhan at mga PDL. Nasa warden po yan.
yung kung maganda siya mamuno, kinakausap niya yung mga PDL natin at binibigay niya yung tamang serbisyo, yung legal, yung policy. Actually po lahat ng policy ni BJMP ay para sa ikabubuti. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng nirelieve na warden ng Malabon City Jail. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkung ko, nakatutok 24 oras. Lagpas 100 na ang nasawi kasunod ng paghagupit ng Bagyong Tino base sa pinakauling tala ng Office of Civil Defense. Pinakamaraming nasawi sa Cebu na umabot sa 71. Sumunod ang Negros Occidental at Negros Oriental. 127 naman ang nawawala at 82 ang sugatan. Sa pinakauling tala naman ng NDRRMC, 6.3 million pesos na ang tinatayang halaga ng pinsala ng Bagyong Tino sa infrastruktura. Lalong laban-laban at wala nang bawi-bawi sa pagsubaybay sa Encantadia Chronicles Sangre, lalo't nagbabalik ang nakakagigil na character ni Rochelle Pangilinan na si Agane. Maghanda na ring sumayaw sumunod sa sex bomb sa kanilang reunion concert. Makichika kay Aubrey Carampel. Maligayang pagdating sa Balaa, Perena. Hindi mo man lang ba kami babatiin ang iyong dama? Agane. Kurna. Napanood ng muli sa Encantadia Chronicles Sangre ang mga kinaiinisang karakter ni Agane at Hagorn. Maligayang pagdating sa aking bagong kaharian, Irena. Muli ang ginampanan ni Rochelle Pangilinan at John Arcilla, kaya nostalgic ang feels ng Telefantasia. Ang surreal nung pakiramdam na nakita-kita kami sa set at talagang babalik ang mga hator dito sa Encantadia. Kaya nung nakita-kita kami nila Glyza, nila Kuya John Arcilla, bumalik talaga yung mga alaala namin noong 2016. And syempre, may pressure na dapat ay mas galingan namin ngayon. Sa eksena, napunta ang Ivdre ni Perena sa Balaak at laking gulat niya na mga pamilyar na mukha ang sumalubong sa kanya. Kabilang ang pumanaw na amang si Hagorn. Maraming salamat po at hindi kayo natakot sa amin Parang mas na-excite kayo na babalik ang Hagorn, Agane, Gurna. Sobrang grateful po. Nagkaroon ulit ng ganitong klaseng sabihin natin reunion. And speaking of reunion, may isa pang reunion na pinaghahandaan si Rochelle. Ito ang Sex Bomb Girls Reunion Concert na gaganapin sa December 4 sa Araneta Coliseum. Para sa mga pinalaki ng sex bomb para lumaban at di bumawi, get ready na raw na get out! Abangan nyo ang mga guests namin. Marami, hindi lang isa, hindi lang dalawa, napakarami po. At syempre, pinaghahandaan namin yan. Katulad ng pagsalubong nyo sa amin, sa mainit yung pagtanggap sa concert po sa lahat ng pinalaki ng sex bomb. So, maraming salamat po. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Miss Vicky Emil. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. 49 na araw na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula po rito sa Liloan, Cebu. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.